Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Unang linggo ng Kwaresma, nandirito tayo ngayon nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na misa. At alam po nating lahat na ang misa ay isang pasasalamat sa Diyos. Nagsasama-sama tayo bilang isang komunidad, bilang bayan ng Diyos upang pasalamatan siya. At napakaraming mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. At iyan yung narinig natin mula sa unang pagbasa, di po ba? Narinig natin sa aklat ng Deuteronomio kung papaanong ang mga Israelita matapos na sila ay iligtas mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto, sila'y nagpasalamat sa Diyos. At ito ay inaalaala nila at ginagawa nila palagi sapagkat para sa kanila, napakahalaga sa kanilang kasaysayan itong pagkakaligtas sa kanila ng Diyos. Hindi biro ang sinapit ng mga Israelita sa Ehipto. Talagang dumanas sila ng matinding hirap, ng matinding sakit at sakripisyo. At ang pinag-uusapan dito ay hindi araw, hindi buwan, taon. Napakatagal nilang naging alipin ng mga Ehipsyo. Napakatagal nilang pinahirapan sa kamay ng mga Ehipsyo. At halos nawalan na sila ng pag-asa. Halos nawalan na sila ng tiwala. Ililigtas ba talaga kami ng Diyos o hahayaan na lang niya kaming mamatay dito sa lugar na ito? Pero nangyari na sila'y iniligtas ng Diyos sa kanyang takdang panahon. Kaya nga lubos ang pasasalamat ng mga Israelita upang talagang balik-balikan ang kwentong ito kung papaano sila iniligtas ni Yahweh. Sa pagdalo natin sa banal na misa, inaalaala din natin ang isang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Tama po ba? Kung ang mga Israelita ay mayroong binabalikang kwento sa kanilang kasaysayan kung saan iniligtas sila ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto, tayong mga Kristiyano, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, inaalaala natin ang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating kaligtasan, kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nagpakasakit, nagpakahirap, ipinako sa krus, namatay, pero matapos ang 3 araw, siya'y muling nabuhay. Yun yung inaalaala natin sa banal na Eucharistia, di ba? Doon sa tinatawag nating words of consecration, binibigkas muli ng pari ang mga salitang binigkas ni Jesus doon sa huling hapunan, kung saan sinabi niya, alalahanin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, balik-balikan ninyo itong nangyayaring ito ngayon sa inyong buhay upang kayo'y mapaalalahanan at huwag makalimot. Kaya ganoon kaimportante para sa atin ang banal na misa. Ganoon kaimportante para sa atin ang magpasalamat at bilang mga Pilipino tumanaw ng utang
na loob. Mahalaga ang pagtanaw ng utang na loob para sa atin. Kasi kapag hindi tayo tatanaw ng utang na loob, ano ang sinasabi natin? Alam mo, yung taong yan, walang utang na loob. Ang laki ng naitulong ko sa taong yan. Nung sila'y walang-wala, ako yung tumulong at nagbigay ng kung ano ang kanyang pangangailangan. Pero ngayon, nakaangat na siya sa kanyang sitwasyon, hindi na ako kilala. Walang utang na loob. At masakit yon para sa atin na masabihan, wala kang utang na loob. At iyan yung sinasabi sa aklat ng Deuteronomio at iyan ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng banal na misa. At iyan ang sinabi ng ating Panginoon nung siya'y tuksohin ng dyablo, na kung saan sinabi ng dyablo, sumamba ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kahariang iyan. Ang sagot ni Jesus na susulat, ang Panginoong Diyos, siya lamang ang dapat sambahin at wala ng iba. Sa buhay ba natin, pagkatapos ng napakaraming biyaya, mga pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin, talaga bang siya hanggang ngayon ang itinuturing nating Panginoon at Diyos? Kasi minsan nakakalimot tayo. Nung tayo'y nangangailangan, halos nandyan tayo palagi sa simbahan. Halos lahat ng debosyon, lahat ng mga panalangin, lahat ng nobena na dasal natin. Ilang taon pagkatapos nating tanggapin ang biyaya mula sa Diyos, gumanda ang ating buhay. Halos naging busy sa maraming mga gawain. Kaya yung pagpunta noon sa simbahan, pagdadasal, pagnonobena, halos hindi na nagagawa. Napakasakit naman kapag sa Diyos manggagaling ang mga salita na nagsasabi, alam mo, anak, wala kang utang na loob. Ibinigay ko sa iyo ang hinihingi mo, pero nakalimot ka at nawalan ka ng oras sa akin. Kaya mga kapatid, unang linggo ng Kwaresma, ang mga pagbasa ay nakatuon sa mga biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin. Katulad ng sinabi ng dyablo, nakikita mo ang lahat ng iyan? Iyan ay mapupunta sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang kung ano ang kailangan mo. Pero ang katotohanan, ang magbibigay ng kung ano ang kailangan natin ay hindi ang dyablo, kundi ang Diyos. Siya lamang ang Panginoon at wala ng iba. Kaya magpuri, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat lahat
ng mabuti na mayroon tayo sa buhay natin ngayon ay galing sa Kanya. Kung meron man tayong masasabing sariling atin, iyon ay kasalanan.